Pinakakasuhan na ng Manila RTC si Orly Gutesa. Grabe ho, ano na po ang nangyayari sa bansang ito? Mukhang talagang pinapatakbo na po ng mga sindikato mafia sa Pilipinas. Mantakin mo, si Orly Gutesa na naglakas ng loob, pumunta sa Senate Blue Ribbon Committee upang mag-testify sa kanyang mga nalalaman tungkol po dito sa manumalyang flood control projects under Marcos admin na malita-malitang pira ang kanilang i-deliver di umano dito kay Martin Romualdez at Saldi Cubahay. Ngayon po ay pinakakasuhan na po ng Regional Trial Court. Ito ay may kaugnayan tungkol di umano sa piniki ni Orly Gutesa na notaryo, anak ng kagwang si Orly Gutesa pa ang pinakasuhan. Grabe, ang tindi ng sindikato, pati Regional Trial Court, nabusala na ba ng mga animal na ito? Gaya ang mga Pilipino ngayon, galit na eh. Maliwanag po ito. Tinakot si Orly Gutesa, pinapatahimik. Ito, tingnan nyo ho ha, korte pa mismo ang nagre-rekomendang pakakasuhan na itong si Orly Gutesa. Ano kaya ang hinanaing at reaksyon ng mga Marines dito? Dahil ayon kay Lacson malinis ang kredibilidad ni Orly Gutesa, anak ng kagwang naman talaga. O ito, pag-usapan rin po natin ang ekonomiya ng Republika ng Pilipinas under Marcos admin na itala na naman kagahapon ang pinakamahinang piso sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas under Bangag admin, anak ng kagwang. Bagsak na talaga ang ating bansa. Speaking of ekonomiya, BBM pinaiyak ni Donald Trump sa ASEAN. Animal walang kwentang foreign policy. Mantakin mo, pagkatapos bumukaka itong si BBM sa mga kay Donald Trump, hayan, iniwan po sa ere mismo sa nangyayaring ASEAN Summit dyan sa Kuala Lumpur, Malaysia, anak ng kagwang. Nagiging uto-uto na ho ang Pilipino dahil kay BBM na weak leader. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bago ang lahat, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi ho tayong updated sa ating mga video. Kasama na yung mga trolls ni WM at ni Palakatang Baloslos. Mag-subscribe kayo, mga inayo pa kayo. Hanggang ngayon, BBM pa rin kayo, bagsak na ang ekonomiya. Under Marcos admin, simula nang dumating sa buhay ng mga Pilipino itong leader na weak, nakailang beses na po bumagsak ang palitan ng piso kontra dolyar. At naulit muli kagahapon. May pag-asa pa kaya tayo? Ano ang epekto nito? Alam ho natin, sa mga ordinaryong Pilipino, pag narinig nyo po na tumataas na ang palitan ng piso kontra dolyar, isa lang ang ibig sabihin, weak ang piso at ang ekonomiya bagsak. Ito ho yung patunay dyan. Pakinggan po natin ang balitang ito dahil kagahapon na nga ho naitala ang pinakamahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa. Nasaan ba yun? Ito. Pakinggan natin. Sumadsad sa 59 level ang palitan ng piso. Huwag muna, gusto ko yung isa muna bago yan. Ito. Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Ayon po sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Ang iskandalo sa bilyong-bilyong pisong kickback sa mga anomalyang flood control projects mukhang may tama na, pati sa halaga ng piso. Patay. Ngayong araw kasi, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa all-time low na 59 pesos and 13 centavos kontra dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Wow. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. Sa isang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng sinasalamin ito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure projects. Yung nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso. Tataas yung importation cost. Pero ano siya, dahan-dahan, may konting pick up sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Di mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga PPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So mataas yung palitan. No? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Mahalaga raw ang good governance para makabawi ang piso. Yung mga kailangan parusahan, yun, dapat deserve yung justisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Yung mga petty crimes, di ba? Yung mga nagnanakaw ng cellphone, yung mga nagnanakaw ng gatas, kasi kutong yung sanggol, o yung manak na, nakukulong yung, di ba kaagad? Nakukulong. Ganun din dapat, pagdating sa malalaking amounts. Sabi ng PSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. At kung mag-participate man daw ang PSP sa palitan ng dolyar, ito ay para lamang maiwasang makaapekto ito sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, sa halip na makontrol ang pagbabago ng forex sa araw-araw. Tiniyak din ng PSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance, mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation, at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ito na ho ang bagoong Pilipinas, bagsak lahat. Alam nyo, yung pagtaas ng piso kontra dolyar, hindi po yan maganda sa ekonomiya.
Kahit sabihin nyo po may nakinabang pero iilan. Pero sa pangkalahatan, bagsak na bagsak tayong lahat. Tandaan nyo lang ho, ang lahat po ng mga goods na ginagamit natin, kinukonsume natin, majority ay import. Imported lahat. Ngayon po, pag nag-angkat tayo sa ibang bansa, lalo na bigas, mahal. Dahil weak ang piso, kagaya sa leader na si Bangag na weak na weak. Nakailang ulit na po nangyayari ito. Nabagsak ang piso. Animal, noon sa panahon ni Tatay Digong, hanggang 55, 54 lang yan eh. Pero ngayon, mag-senior citizen na talaga, anak ng kagwang talaga. Oo, makinabang yung mga OFW, pero ilan lang. Hindi naman lahat ng mga Pilipino ay may kamag-anak na OFW. Tandaan nyo po, 120 million tayong mga Pilipino. Ang dapat palakasin talaga natin is gross domestic product. Ang problema nga, paano palakasin ang mga animal ay puro mga kurakot. Flood control nga lang eh. Sana pupunta sa kanilang mga bulsa. Pinabayaan ng bangag na Pangulo. Sinong kawawa? Tayo. Itong presidenteng ito, walang pakiramdam. Na dapat ang lahat ng mga Pilipino magising na, lalo na kayo mga uniform personnel, mga walang kwenta kayo. Lalo na to si Browner, hindi galit sa korupsyon, anak ng kagwang eh. Ito yung bunga ng korupsyon under Marcos admin. Nakaliwat ka ng nakawan, tapos mangungutang pa, at walang pinangungutang, hindi napupunta sa tama, mga animal talaga oh. Tinarantado ang mga Pilipino eh. Dapat ipabarang ng mga inayupak. Hindi po maganda yan sa ekonomiya, lalo na po sa ano. Ang ating bansa ay hindi mabubuhay pag walang langis, gasolina. Oh, saan po natin kinukuha yan? Animal, wala man tayong sariling minahan eh. Pagdating sa langis eh, nandyan sana sa ligwasan ng Mars. Kaso, hindi pa naasikaso. Panahon sana ni Tatay Digong, umpisahan na. Apektado tayo dyan. Hindi naman tumatakbo yung sasakyan kung walang gasolina. May kuryente. Pero yung mga aparato, pinapatakbo din. Minsan, gumagamit ka rin ng gasolina, anak ng kagwang mga factory gasolina. Hindi lahat apektado, bagsak ang ekonomiya. Ano ba ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Ito, may isa pa tayong balita patungkol po dyan. Para durugin na natin itong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag na ang sabi, pag si Bongbong Marcos ang maging presidente, $1 equals to 1 piso, anak ng kamuti. Senior citizen pala. Ito, isa pang balita ito. Maganda itong news na ito. Sumadsad sa 59 level ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Pinakamababa yan sa kasaysayan. At live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita, si Regina Lee. Reg, ano bang dahilan ng paghina ng piso? Jiggy, tama ka dyan, no? Maraming umabot na sa 59 level kontra dolyar ang peso. In fact, nagsirado ito sa 59.13 today, which is an all-time low. And ito na isa sa mga worst performers, tinatawag na worst performance sa Southeast Asia. Actually, yung peso is matagal nang Worst performance sa Southeast Asia, anak ng kagwang ka. BBM, kung mahiya ka pa, mag-resign ka na. Worst, pinakamahina sa kasaysayan. Lahat first time, no? First time na nangyayari. Under Bangag na mag-senior citizen na. Ang palitan ng piso kontra dolyar. Worst economy. Worst sa Southeast Asia, anak ng kamuti. Tanggap pa ba ninyo ito? humihina simula pa lang nung second half of this year. Pero yung ingay around the corruption investigation, yung flood control investigation, ay hindi rin siya nakatulong. All of this political noise, hindi rin siya nakatulong sa business sentiment sa bansa. In fact, dun sa mga ibang nakausap natin na business leaders, katulad ng sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, sabi nila, they're hearing negative sentiment from foreign investors. And also, yung sanay na sila sa corruption, pero yung scale, yung lawak nitong flood control corruption investigation, pati sila nagulat. They described it to me as beyond anyone's imagination. Bukod dun sa corruption issues, of course, may mga concerns na yung cost nito ay yung epekto nito ay magiging mas mahinang economic growth next year. Yun talaga yung ugat ng paghina ng stock market as well. Okay, tingnan mo nagulat daw yung mga negosyante daw kasi dahil nalaman na ganito pala kalawak yung korupsyon sa flood control. No, tika lang. Sa flood control pa lang ang pinag-uusapan yan. Paano pa kaya yung ibang mga infrastructure? So pag susumahin mo, ibig sabihin yung pundo ng bayan taon-taon napupunta lang sa korupsyon under Marcos admin. Kaya apektado ang takbo ng ekonomiya. Kasi yung ikot ng pera, humina, mabagal, at yung mga proyekto, infrastructure hindi nagagawa, panay ka utang, nimal ka, tapos walang resulta. Mga ghost projects. Lagang aasahan yan, babagsak pa yan. Pag umabot ang peso ng 60 plus, putang ina, mag-isip na tayong mga Pilipino. Papaubaya pa ba natin in the next 3 years ang Pilipinas kay BBM, anak ng kagwang?
Tuloy oh. well as ng peso. Kasi because of all of this noise, because mababawasan yung public spending budget next year, Correct. kinatatakutan ngayon is baka 60. mag-cause ito ng weaker economic growth for next year. And then also, on the other side of it is malakas din yung US dollar. So hindi rin sila nakatulong, and that's what all these factors combined brought the peso to where it is now, which is at an all-time low nga. Jiggy. At Reg, malaki pala talagang epekto ng issue ng korupsyon sa halaga ng piso, no? At yun nga, yung confidence ng mga investors talagang apektado dahil dyan. Tama. Nakaka-apekto talaga, pero ang tanong ngayon is what can the ICI do? Again, that's something that that keeps coming up dun sa mga pag-usap natin, sa mga talakayan natin with our business leaders. Ang sinasabi nila is, okay, negative tong sentiment dito, but what can the ICI do? So a lot of them are cautiously optimistic na because of the ICI investigation na maaring maayos, maaring may makita silang prosecutions, may mga ma-charge dito sa kasong ito, and that will go a long way towards restoring investor confidence nga. Ma'am, baliktad ka ma'am, hindi yung ICI, no? Bongbong Marcos, bakit ayaw nyo tumbukin si Bongbong? Tangin ng ICI na yan, ay mga uto-uto yan kay Bongbong Marcos, dependent yan. Dapat ang ano mo dyan, anong gagawin ni Bongbong Marcos dito? Dahil nawala na po ng kumpiyansa ang mga foreign investors. Anong pakialam ng ICI yan? Sumusunod lang sila kay Bongbong eh. Ito yung masaklap sa mga bayarang media, no? Kayo po kasi yung malawak na network, kayo po kasi yung malawak na engagement. May television kayo, lahat kumplito. Sana man lang ho, huwag naman natin dayain yung taong bayan. Oo nga, binalita ho ninyo, pero hindi mo po pwedeng sabihin mo, anong gagawin ng ICI? Bakit? ICI ba ang magpakulong sa mga animal na mga kurakot? Ang presidente dapat ang sisihin ninyo. Ano ang gagawin ni Bongbong Marcos sa pagbagsak ng piso, pagbagsak ng ekonomiya? Tumbukin nyo na ho. Magpatangin na ba't kayo takot? Mabanggit yung pangalan ni Bongbong Marcos. Isa nga po yung mekaniko ng ating bansa. Siya po yung architect ng ating ekonomiya. Kung ano po ang mangyayari sa bansa natin, pagbagsak ng ekonomiya, ang sisihin po natin, itong nakaupong presidente na walang alam. Sabi ni Vice President Inday Sara, weak leader. Sabi ni Singson, sabi ni Guanzon, sabi ng ibang mga abogado at mga eksperto, weak leader. Yun ang dapat na singilin natin. Putangin ng ICI na yan, wala yan. Sarswila for optics lang po yan, ma'am. Sana po ganun. Oh. Ngayon, ang tanong is the peso gonna weaken until 60 to the dollar, which is what a lot of people are worried about right now. And I mean, nobody can forecast it naman talaga, pero ang masasabi ko lang is, traditionally, towards the end of the year, lumalakas ang peso because maraming remittances around that time. And the economy is very heavily reliant on remittances. So a lot of OFWs will send remittances, gagastusin ng mga pamilya nila yung remittances. And then also, may second factor is BPOs, yung mga foreign companies that hire BPO workers here. Of course, may mga year-end bonuses yung mga yan. And then third reason is yung tourism. Towards the end of the year, lumalakas ang tourism natin, mas maraming arrivals. So all of these factors combined are going to help strengthen the peso. So mukhang hindi naman siguro, if ever man tumama ito ng 60, ang sinasabi ng ibang analyst na nakausap natin, baka hindi naman this year, potentially next year na to. Kasi nga, traditionally, lumalakas ang piso towards the end of the year. Jiggy? Hindi rin ma'am eh, yung inyong tinatawag na forecast ba yan or pananaw nyo, yung nabantayan nyo, hindi rin eh. Naalala mo ba sa panahon ni Bongbong Marcos ay pagdating ng bare months, sumasadsad ang palitan ng piso kontra dolyar. Under Marcos admin yun ang napapansin ko. Sa panahon ni Digong, oo, lumalakas. Kasi mataas ang kumpiyansa ng mga foreign investors dahil nga si Digong talagang stricto pagdating sa korupsyon, galit sa mga kurakot. Kaya yung mga direct foreign investors nag-invest dito sa Pilipinas. At yung mga turista dumadagsa. Kasi alam nila, ligtas sila sa bansang Pilipinas. Di ba, naitala nga ho sa Duterte admin na umabot ng 10 million na mga tourist international arrival sa panahon ni Tatay Digong, ganun kataas. Pero ngayon, ilan na lang yung pumupunta sa Pilipinas sa loob ng isang taon? 3 milyon na lang, patangin layo. Kasi nga, kay former President Duterte, binuksan niya ang merkado natin. Wala siyang pinipili, puta Amerikano ka man, puti ka man, Chinese ka man, pasok ka dito. Tingnan mo yung mga investment, tuloy-tuloy. Galing sa labas, direct foreign investment. At yung mga turista, grabe, ang dami baha. Lalo na Chinese, putang, nabilib talaga ako. Lalo na doon sa lugar namin, panahon ni Tatay Digong, grabe, biyaya nun. Puno ng Chinese, ang Siargao. Hindi lang siguro Siargao, Palawan. Nagbubuhos ng, yung tira ng mga yan ay ibinubuhos, no? Sa Pilipinas. Dito, winawaldas nila. Sa panahon ni Duterte. Pero ngayon, under Marcos admin, yan, tinamaan talaga tayo ng bagsak na turismo, bagsak na ekonomiya. Tuloy natin konti. Sa ordinaryong mamamayan, gaya ko ay ano bang epekto ng mahinang piso sa ekonomiya?
You mean wala kang maraming dollar reserve, Chigi? No, joking. Pero yung katulad ng sinabi ko, pagka OFW families ka, meron kang kamag-anak na nasa abroad, of course masaya ka kasi yung papadala sa inyo na pera is mas malaking halaga. You'll be able to buy more. Ganun din sa mga BPO workers usually and ganun din sa mga nasa tourism sector. Pero of course, in general, sa mga katulad natin na earn in peso and spend in peso, that's not going to be good news because of course things will get more expensive. Hindi rin ma'am, hindi rin ito ikakatuwa ng mga OFW para sa akin. Kasi nga malaki ang palitan ng peso kontra dolyar pagdating dito. Pero useless din yan. Bakit? Yung presyo magtaasan yung inflation tataas. So anong silbi ng pinapadala ng mga OFW sa kanilang mga pamilya? Kulang lang din Okay lang sana kung mura yung mga bilihin. Hindi Mag-domino effect yan magmahal lahat yan. Services, goods, lahat ng bilihin, magmahal. Kaya wala rin, hindi rin yung magandang epekto sa mga OFW. Mas gustuhin pa nga ng mga OFW na normal lang yung palitan ng piso kontra dolyar. Basta mura ang mga bilihin Mas marami kang mabili. Pag mura ang mga bilihin, kaysa mahal ang mga bilihin, bagsak ang ekonomiya. So, pag ako po ay tanungin ninyo, walang magandang epekto dyan, ma'am. Kahit kanino man. Yan ay artificial lang yan na kaligayahan. Nakala nila, malaki yung perang hawak nila kasi dolyar yung pumapasok. Pero at the end of the day, magugulat na lang sila, malaki ang hawak din yung pera, pero pagbili mo, kapiranggot lang po yung nabibili. Yung kumbaga yung food basket na nabibili ng mga consumer, mga Pilipino, ay maliit na lang kumpara sa dating napakalaking basket. Maaari din makakontribute ito sa inflation. Diba? I mean, at the moment, of course, ang Malacanang under si President Bongbong Marcos ay nagsabi na mag-monitor ang palace in terms of the maximum suggested retail prices ng commodities. Pero remember, hindi ito price freeze. Iba yung price freeze. Ang price freeze nangyayari lang sa panahon ng kalamidad or sa crisis kung saan ang government ay pinapayagan i-freeze, lagyan ng cap ang prices ng lahat ng bilihin. Pero hindi ito price freeze. Ito ay suggestion lamang sa mga merchandisers, sa mga traders na okay, huwag niyo naman masyadong taasan yung presyo ng mga common goods, rice, canned goods, milk, yung mga basic goods na binibili ng mga Pilipino. So again, this is just a suggestion and the impact if lumina pa yung peso is of course we end up paying more. But yun nga mukhang inaagapan naman ng Malacanang at this stage. Sige. At Reg, panghuli. Lol, inaagapan ng Malacanang. Walang ginawa yung Malacanang itong mga to naman mga media. Anong ginagapan? Walang ginawa ang Malacanang. Walang ginawa ang gobyerno para sa ating ekonomiya. Bulag kayo. Araw-araw kayo nagbabalita, hindi ninyo alam ang takbo ng utak ng mga bangag sa palasyo, anak ng kagwang. Anong ginagawa ng paraan ng Malacanang? Wala silang ginagawa. Ang ginagawa nila, panay-panira sa mga Duterte. Imbis ang isipin na ekonomiya, iniisip ang mga Duterte. Yan, legacy ni Bongbong Marcos, war on Duterte, anak ng kagwang. Ang resulta, bagsak ekonomiya. Hindi na lang, nabanggit mo tourism, remittances, yung mga ilan sa mga factors na pwede magpalakas sa piso, pero parang short term. Yung long term na maaaring makabawi ng piso ng tuluyan, may nakikita ka ba na ibang mga factors pa? Ang long term talaga dyan, Jiggy, is a reform, no? So, kunyari, with this corruption issue, kailangan natin ng budget reform. Kailangan, which the Congress, Senate, and ICI they're already talking about paano magiging mas transparent ang budget reform para siguraduhin na hindi na mangyayari yung nangyari sa 2025 sa future budgets katulad ng leakages, hundreds of billions na nawaldas nga through these ghost projects, no? The only answer to that is will Malacanang have the political will to enact all of these reforms necessary in terms of strengthening the institution, pati na rin yung budget. When I say institution, kasama na dyan, no? Judiciary, for example, are we going to be able to prosecute anyone out of this corruption controversy, which, by the way, has been described ng a lot of people as the worst corruption scandal in the history of the Philippines. So, kasi nga, ang laki-laki ng mga amounts na pinag-uusapan natin. So, the only answer really here that the investors at the mga business leaders want to see is can the Philippines reform its system inside out, top to bottom. Tingnan mo reform daw, no? Para sa budget, putsang ina, political will para daw makabawi ang piso. Magpakulong ng mga kawatan sa gobyerno. Turismo. Sa tingin nyo ba, ang turismo ng ating bansa ay lalago kung ganito ang sitwasyon natin? Na yung mga nakaupo sa gobyerno mga kurakot. Pang long term, palakasin ang direct foreign investors. Palakasin ang direct foreign investments. Yung mga investors paramihin. Sa tingin nyo ba, may mag-invest dito sa ating bansa? Wala. Yan yung mga long term. Direct foreign investments. Maghikayat ng maraming investors na mamuhunan sa ating bansa. Palakasin ang gross domestic product. Yung lokal na produksyon. Kagaya ng palay. Kagaya ng tubo. Banana plantation. Lahat ng mga produkto na nandito sa ating bansa palalakasin. Suportahan ang mga magsasaka. Suportahan ang mga industriya na nandito sa ating bansa. Paano mo masuportahan? Mga kurakot mga nasa gobyerno. Mismong presidente. Hunghang din. Political will. May political will ba si BBM? Wala. Kailangan natin ng decisive leader. Ang problema,
Ang presidente, uto-uto. Umaasa. Kung sinong mga advisor, susumbong pa kay Trump, tinabla naman. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamagandang gawin para lumakas ang piso at gumanda ang ekonomiya? Nasa kay BBM na lang. Ang huling pasya kung gusto niyang mangyari ho ito. Kailangan lang niya ho bumaba sa pwesto. Hindi niya kaya, animal Hindi niya kaya ang tungkulin bilang isang presidente. Wala siyang alam. Aminin niyo na mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki, anak ng kagwang. Dahil na magano pa ba tayo? Magmangmangan pa ba kayo? Talaga namang hindi na kaya. Hindi niya kaya ang tungkulin niya bilang isang pangulo. Yan ang totoo, anak ng kamote. Magaling siya sa panggigipit ng mga nagkikritisize sa kanya. Magaling siya sa panggagago ng mga nag-uupos sa kanya. Mga kalaban sa politika. Tingnan mo Tatay Digong, Pastor Kibuloy, Inday Sara, dyan siya magaling. Manira, manggipit. Pero pagdating sa ekonomiya, pagdating sa magandang Pilipinas, magandang kinabukasan, wala siya dyan. Malayong malayo siya dyan. Ang gaya ho nito, sabi ng media, para makabangon, kailangan may mapakulong. Kailangan may managot sa malawakang korupsyon kasi nga dito talaga natatamaan. Ang mga foreign investors kasi, mawawalan na ng kumpiyansa. Mag-invest sa isang bansa na puro korupsyon ang nababalitaan. Tingnan mo South Korea, di ba kumambyo, putang ina, wala kami dyan. Yung mga nangangako sa kanya, mga pledges, nasan? Wala na, withdraw na lahat yun. Sino ba ang siraulong negosyante na mag-invest sa isang bansa ng $1 million? Kung alam naman nila, mga buhaya, sobrang dami mga ahas nakatira sa Palasyo di Polvoron. Ito yung bunga ng bagong Pilipinas, bangag ang muka, weak leader. Tingnan mo tinanong siya doon sa Asian Summit. Tinanong siya kung anong gagawin niya dito sa corruption issue sa flood control. Putang ina, isipin mo yan. Kautal-utal, dip-dip pa rin. Sabi, may ipakulong dapat. Walang mapakulong yan. May mapakulong siguro yan. Putang ina, ano lang yan? Yung, ang tawag yan? Maliit lang, sap-sap, butiti, sabi ni Senador Marcolita. Tingnan mo anong sabi niya dyan. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Check. Putang ina, presidente na to. Kamala sa Pilipinas, meron tayong unga-unga na presidente. Ikulong mo na yan daw. Paano niya magawa yan? Ipakulong niya sarili niya. Nakakamuti. Ipakulong niya sarili niya pinsan. Hindi makaya talaga yan. Dapat nyor yung pakisabi nga nyor sa nagsabi sa iyo na ipakulong niya yan ganito dapat yung sasabihin. Ipakulong mo sarili mo. Kurakot ka, anak ng kamuti ka. Nilimas mo na. Nilimas na nga ng tatay mo, nanay mo, pati ikaw, sumabay ka pa, anak ng kagwang ka. Wala bang kasbusugan? If basta-basta lang tayo nagsasabi, hindi mo lang basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit. Tanga mo. If basta na lang tayo, kasuhan mo na, kung manalo maakwit. Ay, bubuka ako maakwit. Puta, 5 buwan ka na. Wala ka pa rin nakasuhan, 5 buwan ka na nag-iimbestiga. Wala pa rin ebidensya, tanga mo naman. Nasaan yung confidential funds? Nasaan yung intel funds na bilyon-bilyon na hindi tinanong ng mga hinayupak na mga komunista sa'yo? Hanggang ngayon, Day Sara pa rin. Nasaan yung bilyon-bilyon mong intel funds at confidential funds? Para makalikom ka ng hinayupak na ebidensya, nasa na anak ng kamuti ka? Huwag mo kaming budulin. Presidente ka, hindi mo... Diyos ko, Ginoo. Sabihin mo na lang na hindi mo kayang magpakulong dahil nandyan yung pinsan mo, tatamaan kayo, mga hinayupak kayo. Ulul. Dahil hindi magandang pagkahanda ng kaso. Technicality. Ang tanga mo. Kung hindi maganda yung pagkahawak ng kaso, may nalalaman ka pang technicality, wala ka naman alam sa batas. Hindi kami naniniwala dyan. Putang ina, 5 buwan na kayo. Nag-iimbestiga dyan. Kasi nga hindi pa ninyo alam paano ililihis. Hindi pa ninyo alam kung paano pagtakpan yung pinsan mong buhaya. Tangingot. O bakit ba yung hold departure order? Kailangan pa talaga yan, mag-ingat ka, anak ng kamote. Yung pag-cancel ng passport kaya saltiko, kailangan pa talaga pag-aralan, anak ng kagwang ka. Hindi mo magawa-gawa yan, di ba? Si Martin Romualdez, hindi mo malabasan ng hold departure order. Kasi sabit ka. Hindi mo kaya yan, anak ng kagwang. Nagka-technicality. Can you imagine? These people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya. That would be much worse result. Puntang ina, may kinalaman ka kasi. If the people is stolen billion, trillion nga po, uy, nyor. Alam mo yan, wag mo kaming lukuhin.
Wala kang alam? Pumirma ka ng GAA? Tulog ka? Pinagmalaki mo pa nga na hindi ka natutulog, isa ka review yung insertion, sandamakmak. Sabi nga ho ni Anjo Iliana, ikaw na yung pinakamalinis na presidente. Panay hugas kamay. Alam mo, Nyor, mga Pilipino, si BBM, meron siyang pananagutan sa nangyayaring korupsyon. Putang ina, huwag kayo magpaluko sa kanya. Command responsibility, pinsan niya. Yung tinuturo ngayong mastermind at si Saldico, kaya nila maniobrahin ang lahat ng pundo. Kung walang alam itong dip-dip na presidente, anak ng kamuti ka. Diyos ko, Ginoo. Nga, tuloy natin yung kasinungalingan niya. So, due process must be observed. Uy! We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya, Oo, alam namin, kayo! Due process daw must be observed. Mundang ina, no? Alam naman natin kung sino sila. Alam na po natin talaga, pinsan mo. Oh, si Saldico, kasama ka, pati si Bake. Lolo niya, huwag niyo kaming lokohin, gago. Hindi ka pa mag-file ng kaso kasi nga, yung mga malilink sa'yo na mga dokumento, ba't hindi ka pa rin nag-file ng kaso? Di ba nagsunog na kayo dun sa DPWH ng mga ebidensya? Hindi ba naubos? Animal naman talaga, oh. May inakang nilalang, weak ka talaga. Anong ina, no? Wala na talaga siyang nalaman dyan, eh. Alam na daw natin kung sino. Oh, kailangan lang ng due process. Oh, alam namin, kasama ka. Hindi ba itong panggulo na to? iyakin natin na makukulong talaga sila. At kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. Ay, kanilang mga ninakaw? Ibalik sa gobyerno, paano yung ninakaw mo? Ninakaw ng pamilya mo hanggang ngayon, di pa nabalik. Oh. Tangina, dekada na nakalipas. Ibalik nyo yun. Bago ka magsabi na kayong mga magnanakaw kayo, ibalik nyo. Magbalik nyo yung ninakaw na yaman ninyo. Nagsalita ka. Oh, kasama ka dyan sa makulong. Hindi ka lang pwedeng makasuhan dahil presidente ka. Meron kang immunity. Yan ang tunay dyan, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. No? Putang ina, nagano ka, naguhugas kamay? Hindi eh. Huwag nyo kaming lukuhin. Kayo ang may kinalaman sa pangungurako. Alam ng taong bayan yan. Tama ka dyan. Alam namin yan kung sino yung magnanakaw. Nasa dugo nyo yan. Sabi nga ni Bayani Agbayani, pitos pa lang kami. Magnanakaw na ang pamilya ninyo. Mula sa tatay ninyo, apo, lulo ninyo, anak. Magnanakaw na kayo, isang apelyido lang, Marcos. Kayo lang ang nangagawa ng history sa kasaysayan ng ating bansa. Tingnan mo ha. Hindi makakasuhan, di ba? Trilyon-trilyon ng nanakaw ang mga hinayupak. Bilyon-bilyon, lantad na ang mga mukha ninyong mga markang buhaya. Wala pa rin kayong nakakasuhan. Kaya ang ekonomiya, bagsak na bagsak, lagapak na lagapak, weak ang piso dahil weak leader ka. Tama yung sinasabi ng noong isang political analyst, economic analyst, na, putya, yung mga petty crime, nagnakaw ng sardinas na kulong agad, mangga na kulong agad, nagnakaw ng corn beef na kulong agad. Yan lang ang kaya ninyo. Pero yung trilyon-trilyon, dahil sa buwat kayo, na mga ninakaw, hindi nyo mapakulong. Tingnan nyo, kung sino yung pinakakasuhan ho ninyo ngayon. Yung nagnakaw ng trilyon-trilyon, hindi nyo makakasuhan. Kasi rumason kayo. Pero ito, si Orly Gutisa na nagsalita patungkol sa nakawan sa bansang ito animal, ito na yung pinakakasuhan ho ninyo. Gumising kayo, mga uniform personnel. Gumising kayo, mga Marines. Puta, meron pa naman mga Marines, galit na galit na. Di ba, nakikita natin sa social media, hindi naman fake news yan. Paano nangyari? Si Gutisa hindi magnanakaw. Si Gutisa ni Piso walang ninakaw sa Kaban ng Bayan. Pero ngayon, yung pinakakasuhan ng Regional Trial Court, anak ng Kagwang, saan ang hustisya po nito? Dito na tayo magkaproblema. Ito, panoorin natin. Pinakakasuhan na ng Manila RTC si Orly Gutesa matapos lumitaw na peke umano ang notarization sa kanyang sinumpaang salaysay. Sabi ng korte, hindi raw totoong pirma ni Attorney Petchy Rose Espera nasa affidavit na siya umanong nagnotaryo nito ayon kay Gutesa. Si Gutesa ang nagsabing siya mismo ay nagsagawa ng cash deliveries sa bahay ni na dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y kickback na natanggap ng mga mambabatas sa flood control scandal. Si Gutesa ang surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee hearing. Di ba ho, nakakagalit? Di ba ho, nakakabuisit? Utang ina, bubuim, yung trilyon-trilyon nagnakaw, sa Kaban ng Bayan, ni isang tao hindi mo kinasuhan. Pero ito, anong nangyari? Yung may naglakas ng loob, magsabi ng katotohanan, mga hinayupak kayo, magnanakaw kayo, malita-malitang tira, dinideliver namin sa inyo, 48 million, bawat malita dahil may marka, Martin Romualdez, Saldico, putang ina, ito pa yung kinasuhan. Dahil lang sa notaryo. Ang bubaw nyo, Regional Trial Court, saan ba kayong RTC na yan? Magkano ba ang binusal ni Tambaluslo sa inyo at ni Martin Romualdez, Saldico? Kayong abugaga na yan, yan ang dapat makasuhan. Hindi si Orly Gutisa.
Utang ina, Orly Gutisa, alam niya lahat ng mga numbers, piniki ni Gutisa. Retired Marine, pipikiin niya yung mga entry ng notaryo. Alam niyo po kung sino kasuhan? Ang abogaga na yan na binayaran ni Tambaluslos. Siya ang dapat makasuhan. Kasama yung staff na yan, kasuhan kayo lahat, ipakulong kayong lahat. Anong kinalaman ni Orly Gutisa dyan sa notaryo na yan? Pumunta lang siya para magpanotaryo. Wala siya. Anong malay niya na, utang ina, hindi pala abogado ang pumirma, kundi yung sekretary lang. Kung ganito ang hustisya, under bangag admin. Isipin nyo, wala tayong mapala dito sa issue sa korupsyon. Ginagago tayo harap-harapan. Niluluko tayo. Isipin nyo, yung naglakas ng loob na ilagay sa kapahamakan ng kanyang sarili, pati kanyang pamilya, dahil mahal niya ang bayan, sobra na. Utang ina, siya pang kinasuhan. Siya pang kakasuhan. Siya pang ginigipit ngayon. Kung may gulay, anong klaseng bansa ho ito? Bansa ng mga impakto. Bansa ng mga demonyo. Bansa ng mga buhaya. Saan ang hustisya ho nito? Yung trilyon-trilyon, nilimas ang pundo ng bayan. Hayahayang buhay, naka-private jet, naka-chopper. Pumunta pa sa Malaysia, baka nagkita sa linabangag. Pero ito, utang notaryo, pinapakasuhan na. Pinakakasuhan, putang ina, tingnan mo ng yung ginawa mo. Yung mga kawatan, mga sindikato, mastermind, hindi mo kinakasuhan. Pero si Gutisa, malinis ang budhi, gusto lang tumulong sa bayan, ito yung kinakasuhan ninyo. Tingnan nyo po mga Pilipino ang ginawa sa atin ng bangag na gobyernong ito. Kaya nga bagsak ang ating ekonomiya dahil sa liderato ni Bongbong Marcos. Tingnan mo. May inang piso na nga, bagsak ng ekonomiya na nga, dahil sa pangungurakot, o ito nga pa. Lalo na ho babagsak ang ekonomiya dito. Dahil, isipin mo, lahat-lahat na ibinigay mo na kay Donald Trump, lahat-lahat na nagpalagay ka na dyan animal ng ng mga IDCA sites, nagpasipsip ka, sinasabihan, inutok ka na nga, na brother to brother, magkakampi tayo. At the end of the day, iniwan ka sa ere, pinikatan ka at pinaiyak ka, anak ng kamuti. Paano pinaiyak? O ito, mga bubunis ng tanganista, tingnan nyo po yung weak ninyong presidente, anak ng kamuti. Galit na ho ang taong bayan, awang mga negosyante dito. Nasaan ba ito? Pakinggan natin. Dismayado ang isang grupo ng mga negosyante matapos makakuha ng tariff deals kay US President Donald Trump ang ilang ASEAN neighbors pero wala para sa Pilipinas. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Disappointed ang liderato ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos makuha ng Thailand, Malaysia at Cambodia ang mga malalaking tariff deal mula sa Estados Unidos. Kabilang dito ang kasunduan ng Malaysia sa rare earths at zero tariffs para sa ilang produkto ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, no deal. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, apektado ang mga semiconductor exporter sa Pilipinas. Very depressed na sila. They were hoping na because over 50% of our exports are from semiconductors, no? So, very depressed sila na wala pa rin lumalabas na positive feedback on this sectoral tariff. We are shocked that this news came out. We were expecting a little bit of good news na because we have been negotiating for at least sectoral tariff relief when it comes to our semiconductor industry. And what's happening is the total opposite. You see our neighbors getting special tariff exemptions, and the Philippines has so far received none. Dagdag pa ni Ang, dapat tumingin ang pamahalaan sa mga posibleng kapalit o konsesyon mula sa Washington tulad ng pagtiyak na mananatili sa Pilipinas ang mga call center operations sa gitna ng mga debate sa US Congress tungkol sa Keep Call Centers Bill na maaaring makaapekto sa IT BPM industry ng bansa. Ang hinihingi natin, semiconductor tariff, BPO, malaki ba yun? Di ba? Hindi naman palakihan yun. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dapat maghintay muna ang Pilipinas kung magbabago ang isip ni Trump sa mga taripa. Ngunit dapat na rin pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak sa ibang export markets. So yung diversification ng markets, diba? Tingin pa sa ibang market sa Asia, sa Middle East, sa Europe, kay South America, di ba yung mga kasi US is 17% of total export. So it's the biggest export market of the Philippines. So diversify. Ani Ricafort, makatutulong ang diversification para protektahan ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod na taon ng administrasyon ni Trump. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, dumadaan daw ngayon sa masusing negosasyon ang Pilipinas at Amerika, lalo na para sa sektor ng serbisyo at agrikultura, bagay na hindi raw dapat madaliin. Mapa-deal or no deal man with the Trump administration, pananaw ng mga eksperto, dapat nang humanap ng alternatibong merkado para sa mga produkto at serbisyong Pilipino. Pananaw nila, the more economic choices na mayroon ng Pilipinas, the less chance na maapektuhan ito ng policy shocks, lalo na pagdating sa pandaigdigang kalakalan. Tang inumin. BBM resign. Nyor, ano nangyari sa'yo, Nyor? Putang ina nyo. Mga bubunistang tanganista, sabi ni Antigler daw, masusing negosasyon. Wala na po kayong pag-asa. Wala na pong pag-asa ang Pilipinas sa gobyernong nakangiwi ang panga. Putang ina, lahat binigay na natin sa Amerika, nagpakatuta na tayo, nagpakauto-uto ka na Bongbong Marcos. Pero ang ginawa sa'yo ni Donald Trump, pinaiyak ka, hindi ka nga hinarap ni Donald Trump eh. Muta ka lang kasi, yan ang tingin sa'yo ni Donald Trump, uto-uto ka. Isipin mo, nakailang IDCA sites na tayo dito, yung soberanya ng ating bansa, pinakain na natin sa mga hinayupak na kano,
Pero ito pa rin ang ginawa ho sa atin. Oh, bumukaka ka na ng bumukaka lahat. Lahat na ibinigay mo, ang resulta nga ka pa rin ng WM. Putang ina, tama talaga yung foreign policy ni Tatay Digong. Nagalit-galitan sa mga pinapasok yung mga Chinese investors sa bansa. Wala ka nang mapuntahan. So ngayon, tinabla ka ni Donald Trump. Saan ka pupunta? To the moon? Animal? Oh. Isipin mo Thailand, Malaysia at Cambodia. Putsa, nakakuha ng magandang tarif. 0% pa nga yung iba dyan. Samantala tayo, nagpakauto-uto ka. Diyos ko, di ka man ng anong binigay sa'yo noon, 1%. Alam mo kasi, ang Amerika, pag kurakot yung isang bansa, isang leader, hindi ka talaga didikitan yan, maniwala ka. Kasi ang image ng mga puti, failing nila, hindi sila kurakot. Malinis sila pagdating sa pira. Galit sila sa korupsyon. Kung bibigyan nila ng pabor itong Pilipinas na nakaranas ngayon ng kontrobersya, sandamakmak na korupsyon, masisira ang imahe nila sa ibang bansa. So ngayon, saan ka pupunta dyan? Ngiwem, naiiyak ka pag-uwi. Kahit anong gawin mo, hindi ka papansinin ni Donald Trump. Ipinilit mo lang yung sarili mo nga na umarap doon, pumunta ka pa talaga sa Amerika. Hindi ka nga pinapapunta, pinilit mo. O ngayon, nagbigay ng respeto si Donald Trump sa'yo, 1%. Tang-inumin. Wala, malayo. Pangit yung economic policy, foreign policy ni Bongbong Marcos, sablay. Kaya nga mas napabuti pa yung kay Tatay Digong na kunyari, astig-astig siya sa Amerika. May nagawa bang Amerika sa pag-astig-astigan ni Tatay Digong? Wala. Sinong nambunan? Ng grasya tayo. O ngayon sabi ng mga economic analyst, kailangan daw humanap ng ibang paraan kung saan tayo makapag-import ng mga produkto na mura. Putang ina, wala ka ng ibang maisip pa na bansa. Na pati Amerika lumuluhod dito, China. Paano ka pupunta sa China? Nagalit-galitan kang ngiwi ka. Nagtapang-tapangan ka kunwari. Wala kang mapala. Sablay. Ginamit, inuto ng mga si Bongbong Marcos. Tuta. Tinawanan ka lang ni Donald Trump. Tinawanan ka lang ng Cambodia. Putang ina. Malaysia, Thailand. Ay, nakakamote talaga naman. Itong Cambodia, Thailand, Malaysia, busog ng investment. Galing China. Sila yumaman na, lumago po tayo, nabol pa tayo ng Cambodia. Anak ng kamote. Ano nangyayari sa Pilipinas? Wala. Mahinang nila lang. Mahinang presidente. Kaya ang gawin mo, BBM, mag-resign ka na lang. Hindi na kaya ho. Iwan ko lang kung kakayanin pa ng Pilipinas. Itong animal na bagsak na ekonomiya, mantakin mo, ito nga nakakatawa dyan. Ano bang purpose ng ASEAN? Ang purpose yan para makahikayat ka sa mga mayayamang bansa na mag-invest naman kayo dito sa Pilipinas. Di ba? Meron yatang palitan ng hinayopak na regalo yung mga bansa. Si BBM, yung New Zealand, tingnan mo naman. Putang ina. Sa tingin mo ba mahikayat ni BBM yung taga New Zealand, yung Prime Minister ng New Zealand na mag-invest sa Pilipinas? Tingnan mo ang regalo ni BBM sa Prime Minister ng New Zealand. Midyas. Putang ina. Parang nandira yung Prime Minister ng New Zealand. Prime Minister, regaluhan mo ng midyas? Anong gagawin mo sa midyas? Ilagay sa Christmas tree para lagyan ng candy ng Santa Claus? Ang utak nito, animal o pambata. Road of the red, no surrender. Babangag. Kamuti na yan. Hindi ka malang nakapag-isip na something memorable na atat sa mga Pilipino. Ang dami-dami nating mga ginagawa na mga souvenir items sa ating bansa na pwede mong mahikayat. What for example, barot saya man lang sana. Diba? Kasi yan tayo, marami tayong ganun. Mga product na yun. Yung produkto natin, sarili. Galit ka sa China, ang niregalo mong midyas, made in China. Ano ba klaseng presidente ito? Kahunghangan lang ang alam nito. Galit na galit. Sa China. Pero yung niregalo niya, sa Prime Minister ng New Zealand, midyas, kulay dilaw pa, made in China. I-award talaga lang ng Pilipinas. Kaya palitan ng piso kontra dolyar. Ay, sorry. O yan, gasolina yan. Kagaya nito. Langis o diesel. Kagahapon, tumaas na rin o. O yan, nag-i-import tayo niyan. Bagsak ang piso kontra dolyar. O tatamaan tayo. Pinakamababang palitan ng piso, pinakamahina sa kasaysayan ng ating bansa. Ito na po yun, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag. O. Wala na. Paano makabawi? Ipakulong lahat ng kawatan. Kasuhan. Kaso nga lang, ang kinasuhan at ipapakulong pa yata si Orly Gutisa. Nagsiwalat sa kamali-malitang mga ninakaw ng mga buhaya, pinsan niya, ayan, kinasuhan.
Sa tingin nyo, may papuntahan pa ba itong mga drama-rama ni Tambaluslos, Saldico at ni Bongbong Marcos? Kasama ka Panfilo Lacson? Come on, mga uniform personnel. Ako palagay ko, magre-react po sila dito. Magagalit po sila dito. Hindi naman ako nag-uudyok na magalit kayo. Pero kung ganito po ang ginawa sa inyo, sa inyong kabaro, na para lamang sa bayan ang ginagawa, sabi ni Lacson, maayos yung kredibilidad, pero pinakakasuhan ng Regional Trial Court para masira lamang ang kredibilidad ng taong ito, ay putya. Isang kalukuhan po ito. Ano ang mangyayari sa bansang ito? Kaya pa ba natin?